Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Kindness changes everything. Yan nga ang sinasabi nila eh. Paano mo nga ba pinapakita kung ano sa'yo ang best act of kindness na naranasan mo o ginawa mo sa isang individual? Yan ang pag-usapan po natin dito sa Rekado. Hi! Ako po si Chicky Holman Yulo. Welcome! Welcome! It's a Saturday afternoon once again. Samahan niyo po kami dito po every Saturday 4 o'clock to 5 o'clock dito po sa Rekado. If this is your first time here, I'd like to welcome you sa atin pong show. And if you have a different schedule at nabalik ka uli sa atin, ay naku, natutuwa ako. I'd like to invite you to listen to us dito po sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio. Naku, natutuwa ako sa iba pong bahagi ng mundo. Mapapakinggan din po tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Yung mga sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Ay, konnichiwa, konnichiwa. O genki desu ka? Genki, hajime mashite. Watashi wa Chicky Holman Yulo desu. Ochikara ni natte kurimasu ka? Mata ne. See you. Arigatou gozaimashita. And mabuhay. Hajimemashite. Okay, I'm Chicky Holman Yulo and welcome to Rekado. Hello kaagapay, kamusta na kayo? It's Saturday po once again and welcome sa programang Rekado. Alam po nyo, naku, November talaga. November pa rin. At alam nyo ba, ito ang tinatawag natin na it's the month of kindness. Kindness month. Always remember that kindness is a language. That sabi nga nila, it's the deaf cannot hear and the blind cannot see nga yan, sabi ni Mr. Mark Twain. Ang pagiging kind ay sa lahat ng aspeto sa salita at sa gawa. Kaya naman, ngayong beautiful afternoon, ang topic natin ay kindness changes everything. What are the ways that you know that show kindness? Or ano ba ang mga nagawa sa'yo in the past na napakitang mahal ka at mabait itong taong ito. At yan ay isa sa mga traits na hinahanap ng maraming tao sa kanilang magiging boyfriend o girlfriend o partner sa buhay. Yung magiging asawa mo. Sinasabi ko yan sa mga anak ko nila. You choose someone who is kind. Pagsabi, ano nga ba ang kind? Alam mo, minsan nakikita mo yan eh. Halimbawa, may nahulog, may nalaglag. Nakikipag-unahan pa sa'yo yung pagpulot ng kung ano man yon o para tulungan ka. Tulungan yung matandang tumawid ng kalye. Minsan makikita mo yung asong nado sa isang ay yayakapin niya at tutulungan niya at bibigyan niya ng kakainin na lang niya, ibibigay niya sa aso. Na yun na, yung kindness. Minsan hindi mo ma-describe pero makikita mo yan. Kaya nang pag-uusapan natin ngayon. Sabi nga nila, ano ang best act of kindness na naranasan mo o ginawa mo? Sumagot at mag-send rin ng greetings sa ating pong ongoing live stream. And don't forget to wow, love, and share. Before we start, I'd like to say hi. Romeo Gatus, hi, Rekado is my favorite program, always listening. Donna Andales, hello Donna, happy month of November. Hi Tita Chicky, palagi po akong nakikinig. Sabi ni Maris Cojas, blessed day Tita Chicky, listening sa Rekado.
At saka, syempre, yung mga si Jo Marie Andos. Good day po, Tita Chiki. Sa Ricardo, happy listening and watching. Kathy Rosales, God bless your program, Tita Chiki. Listening kami palagi. Si Maris Traya, blessed afternoon from Batangas. Uy, kamusta na po kayo dyan? Sana itong mga nakarating na mga floods, no, hindi naman na kayo masyado. Si Rosalyn Amustoso, hi. Hello po, Ricardo, Tita Chiki. God bless your program and your staff. At yung pong mga yung a week or so, 2 weeks ago na nasalanta ng flood sa Bicol region. Ay, naku, kamusta na po kayo? At sana hindi masyado. Alam ko na yung mga taga-Naga, taga-Sur, talagang naapekto talaga sila. Kamusta na po kayo at ipinagdarasal po namin kayo. Sana unti-unti nakakabangon. Alam po ninyo, kaagapay, mahigit pong 70 years, 76 years na po. Oh my gosh, ang tagal na nun ha. Mahigit pong 7 dekada at 6 na taon na tayo'y magkakasama sa pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, at inspirasyon, tawanan, at maging pagbabahagi ng mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. Para po sa mga bagong tagapakinig, dito po sa Far East Broadcasting Company, Philippines, kami po ay isang non-profit at non-commercial media network o radio station. Kaya naman po, sa mga nagnanais maging makabahagi sa amin at maging kasi ang maging mission po nito ay maaari kayong mag-donate at magbigay sa FEBC Philippines para sa pagpapatuloy ng aming pagsasahimpapawid. Wala po kaming commercials, yun po yun, okay? So yung po mga kapartners namin o gusto makipartner sa amin, pinagdarasal po namin kayo at maraming salamat po sa pagbigay nyo dito po sa missionary work namin na ito. Sa mga detalye at impormasyon, maaari kayong mag-message sa amin sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio para sa mga details ng amin mga bank accounts. At pwede rin po kayong magpadala ng GCash sa aming QR code at pwede rin pong iscan ito. Tandaan mga kaagapay, siyang nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. At ang kawikaan po ngayong araw ay galing po sa Ephesians 4 verse 32. Sa magandang balita version, sa halip, maging mabait kayo at maunawain at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ephesians 4 verse 32. Excuse me. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Yan po ang sa Ephesians 4 verse 32. Ngayon naman po sa ating pong birthday trivia. Happy birthday to you! November 11, 1984, Miss Dimples Romana. Isang Filipina actress, very pretty. Kilala siya sa kanyang performances sa film at television na nakatanggap ng iba't ibang awards sa pelikula at palabras. Happy birthday to you! November 11, 1964, Miss Ai de las Alas, si Martina Aileen Hernandez de las Alas, si Bayan. Mas kilala siya sa Ai de las Alas ng isang Filipino film at television actress, comedian. Nakatanggap po siya ng worldwide at nationwide recognition sa film niyang Ang Tanging Ina noong 2003. Kaya pala ang tawag sa kanya ni Mr. Boy Abunda ay Aileen. Yun ang real name niya, Martina Aileen. Kaganda naman. November 14, happy birthday Miss Ai. November 14, 1963, Martin Romualdez, Ferdinand Martin Gomez Romualdez
ay isang Filipino businessman at lawyer at politician. May-ari ng isang newspaper company na Manila Standard at Journal Group of Publications. Happy birthday to you, Mr. Martin Romualdez, November 15, 1989. Jonah Viray, happy birthday to you, Miss Jonalyn Jonah Rojas Vilay. Pinanganak sa Makati City, isang Filipino singer, occasional actress, at siya'y unang Pinoy pop superstar grand winner. Magaling naman talaga kasing kumanta si Miss Jonalyn Viray. Alam po nyo, sa Pinoy pop superstar grand winner, siya ang leader ng group na La Diva na kumanta ng I'm Yours and Angels Brought Me Here. Happy birthday! Happy birthday to you, November 16, 1982, Nonito Donaire. Of course, we know this guy. Isang Filipino-American professional boxer, nagkamit ng multiple world championships in 4 weight classes, kasama ang Filipino boxer na si Mr. Manny Pacquiao and Donnie Nietes. Mr. Nonito Donaire, happy birthday to you! Ngayon, November 16, 1982. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Alam po ninyo, ang pag-uusapan natin ay about kindness. Kindness changes everything. Ways to show kindness. Ano bang mga ways, ano bang mga acts of kindness na naranasan mo o ginawa mo para sa somebody? Alam po ninyo, pag ako nagbilang ng acts of kindness okay, hindi ko sasabihin yung mga ginawa ko ha. Ayoko naman magyabang. Pero yung acts of kindness na nakita ko sa ibang tao na pag ginagawang ka pala ng acts of kindness, hindi ko, ano nga ba yan, nagbabayad kami sa supermarket. Kami mag-asawa. Tapos, yung girl, kahera, yung kahera, kulang ang kanyang barya. Ay, ang sabi ko, paano yung panukli niya sa amin? So sabi ko, kung ako ba kulang ng ganitong amount, ibibigay mo sa akin yan. Ay, hindi po. O pues, hanapan mo ako ng sukli. Ano? Kasi, sabi ko, parang kulang yung isusukli. Ano? Tapos, alam mo, maya-maya yung guy, sabi niya, magkano daw po ang kulang niya? Tapos sabi ko, ganitong amount. Alam mo yung guy doon sa likod ko, sabi niya, ma'am, kung papayag po kayo, ako na po ang bibigay nung hindi niya mabigay na sukli sa inyo. Sabi ko, ay, salamat naman. No? Sabi ko, pero alam mo, dapat meron silang meron silang enough na panukli for everybody. Okay. So anyway, sa akin act of kind, usually ako nagagawa nun eh. Ako na mabayad ng grocery mong ilang piraso. Pero alam po ninyo, pag ginawa pala sa'yo, nakakatuwa, nakakataba ng puso ang ginawa nila sa amin na, ma'am, kung papayag yung kulang ng babae, ako na po. O di, sabi ko, thank you very much. Okay. So anyway, kayo, ano ang best one act of kindness na naranasan nyo? Minsan yung nakapila kayo na 10 ang nauna ha. Tapos yung nasa harap ko, sabi niya, ma'am, kayo na po ang mauna. Sabi ko, hindi, okay lang, nauna kang pumila. Hindi, ma'am, sige na, mauna ka na. Mauna na po kayong dalawa. O, acts of kindness yun, ha? Okay. Ay, ito ang sagot ni Jason Semyon. Hi, Tita Chiki, ako po, nung wala akong pamasahe kasi wala po ang wallet ko, may isang stranger na naglibre sa akin sa jeep. Oo, alam mo, pag ginagawa yun ng tao, sabi nga nila, natuwa ka na. Pero alam mo yung taong tumulong na yun, mas natuwa kasi meron siyang yung dopamine na yung happy hormone mo at saka yung endorphins
nandoon lahat yun. Dalawa kayong nasayahan. Okay? Tama nga yan. Tsaka mabuti na may ganun, ano? Maribel Labrador, magandang araw Tita Chiki. Sa akin po yung binigyan ako ng ulam ng kapitbahay ko. Ay, alam mo, naku Maribel, totoo yan. Nagluto ako noong isang araw. Marami-rami naman yung niluto ko. Dala ko dun sa matandang dalawang kapitbahay kong may edad na. Sabi ko, hello! Kasi ko, arriving ako, may dala akong luto. Nagluto ako ng arroz a la cubana. Yung po yung giniling na masarap na ground beef. Tapos nilagyan ko ubusan ako ng raisins. So, pero nilagyan ko ng patatas, nilagyan ko ng carrots, ng green beans. Pero marami ako ng dates, dates from Dubai. O di ini-slice ko yung dates, o di matamis-tamis yun. Tapos nilagyan ko ng nagbigay yung neighbor ko ng saging na saba na masarap. Galing daw Batangas. So nag-fried saging na saba akong slices sa ibabaw, at saka naglagay ako imbis na yung ang lagay ko kasi scrambled eggs na naka-shredded. Yun ang nilagay ko imbis na yung sunny side up na eggs. So, may rice pa ako, dala-dala ko. Konti lang naman. Sabi niya, no Chiki, we are okay. Sabi ko nga, Tita, alam ko naman okay ka. Hindi naman ako nagbigay kasi hindi ka okay. Nagbigay ako kasi gusto kong matikmang mo yung luto ko. Tapos tawa siya ng tawa na silang mag-asawa. O di meron na silang panghapunan. Sabi ko, kung hindi mo feel ngayon, edi almusal mo bukas, no? But it made me feel good. It made them feel good. Alam mo, ganun yun dalawa ang natutuwa dyan sa pag may ginawa kang yung binigyan ka ng ulam. Di ba palagi kong kinikwento nun nung nasa hospital yung anak ko nun, si Chia. Wow. Every Sunday, inaabutan na ako ng aking neighbor ko sa tapat. Naku, hi Tita Baby, how are you? Be beautiful for him sa Bel Air, sa Kalayaan Street. Katapat kaming house, tatawid na doon kada umaga, dumarating yung kanyang mayordoma. Tapos may dala sa akin 4 putahe, minsan 5 putahe. May dala siya yun. Siguro the whole month may dala siyang ganun para hindi ko na daw isipin kung ano ang lulutuin ko for a few days. At nag-aalaga daw ako ng anak ko na may sakit. Alam mo, it may have been extra niya sa niluluto niya for the week na dadalhin niya sa mga kapatid niya. But sa akin, with all her heart, binibigyan niya akong tulong niya yun. But para sa akin, alam mo yung housewife ka na magluluto ka, mag-aalaga ka ng anak mo, tapos gagawin mo pa ito, may trabaho ka pa. Alam mo, for that whole thing, talagang sabi niya sa akin, pag nakikita ko o pupuntahan ko, magte-thank you ako. Pagpunta ko doon sa Be Beautiful for him sa Kalayaan, sa Makati, sa Bel Air. Sabi niya, ano ka ba naman? Natapos ka ng magpasalamat, papasalamat ka pa again para, kasi sa'yo, ginawa mo lang yun because of the kindness ng puso mo. Sa akin, ang laking tulong nun na hindi ko naiisipin yung magluluto ako. At ang tanong niya, ano ang paborito ng anak mo? Yung anak ko hindi makakain. Pero alam mo, nung nakita nung anak ko yung ulam, kain siya kasi sabi niya, oh my God, who gave you this, Mama? At across the street, Tita Baby. Sabi ko, so talagang thank you very much pag naalala ko yun. So, yung mga kindness pong ganon, ay nako, ang laking nagagawa sa isang tao. Okay, so, ito pa. Sabi ni Lani Antonio, good afternoon Tita Chiki. Sa akin po yung namigay po sa akin ng mga pagkain, nagbigay ako ng pagkain sa mga street children. Diba? Happy mong ginagawa yun. Tas ang happiness din sa kanila, wonderful. Nako, Josie Reyes, Miss Josie Reyes, kamusta ka na? Ang munisipyo ng Angono. Pag si Miss Josie, binibigyan niya akong, tatawag siya, may parating na dyan. Kunyari, may puto bongbong, may ginatan. Meron yung favorite na yung luluto niya na yung hipon na Josie, Miss Josie, yun ang na-miss ko bigla. Yung hipon na naglalaway na ako. Salivating here. Yung hipon na sa gata na niluto niyang with pinya, with pineapple na so good.
It tastes so good. At yung ginatan niya, oh my gosh. Okay, that's it. Nagutom na ako. Thank you so much. You know, the little acts of kindness that you give. Lalo na for ako yung giver usually eh. Pero pag sa'yo pala ginagawa yun, wow, hindi ako no words can express the happiness and the gratitude given to me. Pag-usapan ngayon natin sa tips part 1 ni Tita Chiki, ang kindness changes everything. Ways to show kindness. Eto na, mga kaagapay sa tips part 1 ni Tita Chiki. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Mga tips ni Tita Chiki. Chiki. Alam po ninyo, may iba't ibang ways to show kindness. For this episode, make sure mga karekado na bukas ang iyong mga radyo. Tony Rose Guide take notes please. Kindness, Facebook, sa YouTube para mapakinggan na ang atin usapan. I hope matutulungan namin kayo sa usapang kindness. Kasama natin online ang Select Health. Okay. Number 1. Focus on others. Kindness puts others at the center. Hindi ito nakafocus sa sarili natin, kundi sa ibang tao. Kung ano ang may tutulong natin sa kanila, lalo na hindi ito tungkol sa padamihan ng likes o reacts sa social media kapag gumagawa ka ng kabutihan. You know, before, gagawa ka ng kindness mo kasi gusto mong gawin. Ngayon, dapat may press release. Dapat naka-take ka ng picture. Dapat may naka-social media. Dapat na-advertise mo lahat. Kaya ako sinabihan ko dun alam mo, tita, pag ako po, kunyari, nagbigay ako ng 4 na, yung pay it forward, yung may nagbigay din sa akin, shinarang ko siya ng konti or naparami yung bigay sa akin. Nag-share ako ng konti sa kanya. Huwag mo na akong ipaghalandakan sa buong Bible study group na si Chiki nagbigay ng ganito. No, because when one gives, you just give from your heart and there is no press release needed. Okay? Excuse me, sometimes yung iba hindi nila matanda, hindi nila malaman na bakit ganun. Walang nakakaalam na nagbibigay ka. Kaya nga, yung mga secret benefactor, no? Hindi mo kailangan ng press release. Hindi naman ako tatakbo sa politika. Hindi ko kailangan nun. Basta nakita kong happy na ako. Okay. True kindness, above all, comes from a place of compassion, understanding, and goodwill. Number 2, offering a helping hand. Okay, pag sinabing asking for help is one of the most difficult things to do. Talaga. Ginagawa natin itong last resort. Pero lagi natin tandaan na ang pagbibigay ng kusang tulong ang pinaka best way na maipapakita mo ang kindness. Like for example, pagtulong sa katrabaho, sa kaklase, o sa family. Always think something on how you can help others. Okay? Number 3, be there to listen. Being a good listener is the best thing to do. Alam mo, minsan kailangan lang nakausap ng iyong kaibigan. A lot of time we listen only to respond. But being there to listen intently to a friend or a family member who can relieve stress, pressure, and anxiety. Remember that being a good listener requires you to give your full attention. Number 4, send care packages. Yan. No matter how small, don't shrug off the value of a small care package. Maliit man ang regalo, ay mahalaga yon. Wala sa laki o sa liit ito kundi sa puso na nagbibigay. For example, consider sending friends and family your favorite snacks, pampering items, or books. May paborito ka bang merienda o chichirya?
Aba, ipadala mo yung kaibigan mo rin, baka type din niya yun. Alam mo, when I think of, yung minsan yung gagawin ng kaibigan, sabi niya, ano ang gusto mong lutuin ko, Chiki? Now, usually ako yung nagtatanong ng ganon, ano po, pero pag tinanong ka pala ng ganon, tawa ako ng tawa kasi sabi ko, abe, anong kaya mong lutuin? Tapos tatawa siya. Tapos, alam mo, yung laughter ninyong dalawa, tapos ang ending nyo is scrambled eggs. Oy, pero yung scrambled egg, lalagyan namin ng lahat na nakalagay sa scrambled egg. May mushroom kami. Gagawa kami ng omelette. Natawa lang kami ng tawa. Pero I'm telling you, those are happy moments that, you will not forget. Ang kindness ng asawa ko sa akin, kung 7 days sa isang araw, sa isang linggo po, ang asawa ko, si Brandy, siguro minimum 3. Minimum yun pinakakonti yun. 3-4 times a week, gagawa siya ng almusal ko. Kikainin ko yan now or maya-maya pa. Una sumisigod. Brek, oh my gosh, your French toast is ready na. I even put sausages. Oh, and I put your favorite Hungarian sausage or may bacon na. May crispy bacon na. O minsan sasabihin niya, the champurrado is ready na. Kasi alam niyo yung gusto ko with the crispy dilis, yung champurrado. I'm not, paano ko ba sabihin? Sabi ng ibang kaibigan ko, nilulutuan ka ng almusal? Ano ang minigay mo sa asawa mo at nilulutuan ka ng almusal? Anong pinakain mo dyan? Kasi hindi daw nila makita na ang asawa nila luluto sa kanila ng almusal. Ikaw ang magluluto. Ganon. Hindi siya ang luluto para sa'yo. Kasi sinabi ko, I'm going to do the others. Pero ikaw magluto ng almusal para sa akin. Either kainin ko yan ngayon o mamaya pa. Basta magluto ka. Yun. Luluto naman siya. But yung teamwork na gano'n, tawanan kami. So, try that. Yung send care packages. Also, number 5, stay connected. Magtawagan kayo. There is no excuse for not checking in or connecting with a family or friend to have access sa immediate communication. Kahit simpleng pag-message lang or pag-text para malaman niya na ikaw ay iniisip mo siya sa iyo. You are in her, that she is in your thoughts. Yung, hello, kamusta ka na? Ano na ang latest? O ganon. Kumain ka, halika may papadala ako. Halika may ice cream. Akong 2 flavors. Actually, pag inisip mo, sabi nung isa, para namang katsipan. Ay, hindi. Yung ice cream na yan. Tapos kainan mo ng kami nung friend ko, si Ana, sa Longga. Yung yung fudgy, yung ice cream na may chocolate na fudgy sundae, hot fudge sundae. Tapos lalagyan namin ng french fries. Okay, yun lang ang kakainin namin. Happy na po kami nun. Okay, number 5, expect good things to happen and be in a positive light. Having a positive mental state and being optimistic helps you spread the same to those around you. Para mang sinasabi mo, I have Jesus in my heart, pero ikaw naman yung nakabaringot, ikaw yung you can't even paint your face because you have this crumpled face. If you do profess that you have the Lord in your heart, then smile, show it. It also attracts the same type of energy. And always think positive, malakas makahawa yan. At kahit na gaanong way, maipapakilala mo ang iyong kindness sa iba. Oo nga, alam mo, pag yung kasama mo palaging naka-crumpled face at sad at palaging nagsisimula ka palang panayreklamo na ang sinasabi, ayaw mong kasama yon. Okay, gusto mo naka-smile, mahirap, sabi ng iba, Chiki, kung talagang awful yung nangyayari, I cannot be awesome today because I was too awesome na yesterday. Yung pag-smile mo, minsan kailangan mo lang i-fake yon. Yung smile mo, first of all, hindi alam ng iyong brain kung fake mo yan o hindi. Ngumiti ka. Pag ngumiti ka, you know what? And the whole world smiles with you. Smile and compliment others. Maghanap ka ng ipupuri mo sa ibang tao. What happens when someone passes you and smiles? Sa supermarket kami ngumiti, nag-nod ng head. Nod ka rin.
alam mo, nakakatuwa yon. Pero one time ako po ay nasa supermarket. One of the bigger supermarkets. May lumapit sa akin. Nakadikit na. Humihingi daw siya ng ganito, ng ganyan, ng whatever na kwento sa akin. A guy na decente itsura. Naku, matatakot ako. Usually may mga kasama ako, pero yung araw na yun, pumunta doon sa kabilang aisle, okay, yung mga kasama ko. And I have to tell you, ayaw ako lubayan. Finally, naglakad ako at sinabi ko, excuse me, tumakbo lang ako doon sa kabilang side. Tapos naghanap ako ng gwardiya at sinabi kong, meron pong kanina pa nakadikit sa akin. Ewan ko kung may nakatutok sa akin, tagiliran o wala o ano. Pero usually kasi, hindi ko gagawin. Pero alam mo, ewan ko kung nahanap siya. Sabi ko, nakaayos hindi siya mukhang yagit. No, nakaayos. Matatakot ka. So you have to also be wary and you have to be aware of your surroundings. Wag kang parang namamasyal, no? Bilis-bilisan mo yung andar. Okay. Now, smile, give compliments. We are triggered to smile back pag nag-smile yung isang tao. Smiling is contagious and has a positive effect on our mental health. It makes us feel better and acknowledged. Complimenting others is an easy way to show kindness. It also helps others feel seen. Sabihan sila na maganda sila o pogi sila o masarap ang luto nila. Ako, pag kumakain ako somewhere at talaga naman masarap yung luto, tatayo ako, sasabihin ko, papalakpakan ko lang yung nagluto. O, tas tatawa sila, lalabas yung chef, talagang papalakpakan ko, sabi ko, grabe, ang sarap naman itong gising-gising na luto mo. Tapos sinabayan pa nitong crispy na, crispy na pork chop or something. Ano nga ba yung tinerno ko doon? Basta ang sarap. Napakasarap. Hindi pala masarap lang. Napakasarap. Pinapalakpak ako, tumatawa yung guy, yung chef, no? So, number 8, always say thank you. And I'm sorry. A genuine thank you and I'm sorry carries a lot of meaning. Gratitude and apologies show that we are accountable for our actions and respect to the other person. So, magpasalamat ka. At saka kung nagkamali ka, mag-sorry ka na. Okay? We will be right back with Stories for the Heart and so much more right after this. Ako po uli si Chiki Holman Yulo dito po sa Recado. Stories for the Heart. Ako po si Chiki Holman Yulo and welcome to Recado. This is one of the favorite portions, ang Stories for the Heart. Pinay, volunteer sa Singapore, handang tumulong. Yan ang pag-uusapan natin po. 2 Pinay na namuno sa migrant volunteers sa Singapore. Ito ay para makatulong sa iba't ibang komunidad, lalo na sa mga domestic helpers sa bansa. Yan ay sina Tessie Lilangan at si LJ Superio, ang founder ng SG Migrant Volunteers o SMV. Tumutulong ang grupo sa pamamahagi ng meal vouchers sa ilang nangangailangang pamilya sa Singapore. Iba-iba man ang dahilan, marami na rin ang nahikayat na mag-volunteer at makibahagi sa SMV. Ang SMV ay SG Singapore Migrant Volunteers. Bukod sa oportunidad na makakapag-volunteer sila, tinutulungan din nila ang grupo na makasali ang ilan mga miyembro sa mga libreng klase, katulad ng, Zumba, photography, at iba pang upskilling para pag ikaw maraming ibang skills na program gaya ng first aid training ng Singapore Civil Defense Force at karanasang pangkultura. Basta anything na makakatulong para dumami ang iyong kaalaman. Sa ngayon, mahigit na sa 1,000 na ang members ng Singapore
na komunidad na ito, Migrant Volunteers, sa kanilang Facebook group. Ang SG Migrant Volunteers ay isa pong pagpapatunay na handang tumulo ang mga Filipino saan mang bahagi ng mundo sila naroroon. At yan po ang atin, Stories for the Heart. Mabuhay kayo, Tessie Lilangan at si LJ Superior. Nakaka-proud maging Pinoy. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Now, we will be back with our topic na kindness changes everything. I'd like to invite you to text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook, 702 DZAS-FEBC Radio. Ang question for the day, ano ang best act of kindness na naranasan mo o ginawa mo? Isa sa mga ginawa din sa akin, nakwento ko na to before at palagi ko ikikwento. Yung pong basketball player ng Coca-Cola and others, no? I remember one time sa Coca-Cola siya Mr. Mark Telan, my next door neighbor, literally isang pader nung nakatira ako sa Valle Verde. Yung pader namin, how we join the paders, no? Kapitbahay ko. When I was moving out, I remember him, Chiki, sabi niya. Maaga pa kasi andun na ako, dala ko yung mga katulong ko po para tumutulong sa aking paglipat. Sabi niya, halika na, kakain ka ba ng pananghalian? Ay, sabi ko, oo, bibili lang kami ng food. Tapos sabi niya, hindi, nagluto na ako. Masarap magtinola, si Jolina, yung kanyang yung kanyang in charge na assistant doon. Masarap ang tinola. Halika na, dito ka na. Sabi ko, Mark, may tatlo akong kasama pala si Jason, yung aking youngest, no? Yung aking favorite nephew. Sabi ko, ilang kami? 5 kami. Sabi niya, ngayon, anong problema doon? May enough kang ulam? Sabi niya, wala makakain, isa lang, ako lang, at saka yung son niya. Halika na, maraming ulam. Alam po ninyo, ginawa niya yon, breakfast, lunch, tapos merienda. Kung ako 3-4 days nag-e-empake, huwag ka na magluto, dadaan siya, huwag ka na magluto, meron na ako dito, may food na para mamaya, hindi mo na isipin. Tingnan mo yung kindness na ganon. So, naalala ko, sabi ko, ano nga bang naibigay ko kay Mark na kindness? Mark, dito ka na kumain, nagluto ako, ganon. Alam mo yung tulungan na magkakapit bahay, nakakatuwa yun. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi niya, ano ka ba, nag-thank you ka na noon? Di bali na, ipagyayabang ko, nakaibigan kita. At saka tinutulungan mo ako noon. So, these are the kindness na nabibigay mo sa kapitbahay mo. Yung kanina, sabi niya, binibigyan siya ng ulam ng kapitbahay niya. Hindi sa kasi nangangailangan ka, hindi. Siguro titikman niya yung titikman mo yung niluto o yung ganon. Enjoy yung may ganon kang mga kapitbahay. Okay, sabi ni Teresa Federicos, hi Tita Chiki, yung nasunugan kami nung nakaraang taon, madami ang nagbigay ng tulong, like mga damit, pagkain at iba pa. Ay naku Teresa, talaga, pag nasunog ka, lahat gone. So yung nagbigay sa iyo ng ganon talaga naman, o na itong nasalanta ng bagyo, itong month end ng October, talaga naman. Sabi ni Carol Pineda, ako po Tita Chiki, nagdo-donate po ako ng hair sa mga cancer patients. Ay naku, God bless you Carol. Ano yan, 7-8 inches ata, may sukat yan eh. God bless you for doing that. Alam mo si Mother Ricky Reyes, ginagawa niya yung mga hair na yan. Pagkatapos yung mga cancer patients, nagbibigay siya ng hair, ng wig sa kanila. Yung iba binibili, yung mga may income binibili, at a lesser price.
Lorenzo Perez, God bless you more, Carol. Lorenzo Perez, ako naman po, Tita Chiki, kapag po may binabaha sa amin, nagbibigay ako ng konting tulong na relief goods at nagpapakain sa mga bata. Kasi ang mga bata ang gutom. Lalo na pag nasa bahay, walang pasok o hindi makapasok dahil sa lakas ng tubig o mataas ang tubig, talaga yung makabigay ka ng pagkain sa kanila na relief goods, talaga nakakatulong. Bigyan mo ng bigas, bigyan mo ng kanin na yung ready ng kainin, no? Kung nagawa ka din lang, dami-damihan mo na ng konti. Okay, ngayon naman ha, naku mga karekado, kaagapay, ngayon sa atin pong part 2 sa tips ni Tito Chiki. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Question and answer with Tita Chiki. Eto na po, I will try my best na sagutin ko ang inyong mga tanong para makatulong sa inyo ng konti sa buhay ninyo. Kaya naman po tuloy-tuloy lang sa pagtatanong dahil gustong-gusto ko na kayo ay mabigyan ko ng mga tips na in one way or the other makatulong sana sa inyo. Sabi ni, yung iba po sa kanila, pinapatago ang mga pangalan nila. Yung iba naman matapang. Okay, ito, Miss Jenny Pehan. Sabi niya, hi Tita Chiki, na-try ko na pong tumulong sa isang matanda na nasa jeep. Pero sinungitan pa ako. Okay lang po ba yun? Kasi alam mo yung iba, ma-pride. Or pagpasensyahan mo na yung matanda. Dahil nasa ganong age, minsan siguro hindi sila sanay na tinulungan sila o tinutulungan sila. Ang ginagawa mo, tumulong ka pa din, okay? At saka, totoong kailangan naman nila ng tulong pagbaba ng jeep, no? Kaya lang yung iba, hindi nga sanay. Kaya ako, pag kunyari ako ay nasa helping mode, nagkaroon ako ng komisyon sa isang transaksyon ko na malaki sa real estate o something, no? Bago ako mag-volunteer na happily magbigay ng tulong sa random stranger, tinatanong ko muna, ma'am, ma'am, okay lang po ba lola na yung pong kunyari na nasa likod ko sa pila sa cash register, okay lang po ba lola na yung pong binili nyo para sa apo nyong mga, kunyari bumili ng 5 items, no? Para sa apo niya at sa sarili niya, okay lang po ba lola na may nakita, kasi meron akong kinitang extra, okay lang po ba na ako na po ang magbayad niyan? Siyempre na siya shock, okay? Pero sabihin, bakit? Sabi ko, kasi today, nag-isip ako, magbibigay ako ng kabaitan at tutulong ako sa katabi ko lang. Hindi sa kailangan mo. Hindi, naisip ko pa lang, may nagbigay sa akin ng kabutihan kahapon. Gusto ko lang ibigay sa iba. Pag sumabi siyang yes o di yes, yung iba pag sinabing na okay ako ibigay mo sa mas nangangailangan, o edi thank you very much po, God bless you. Ipe-pray ko kayo. Ganun. May iba talaga kailangan, kaya lang hindi nga nasya-shock na bakit ka bibigyan ng kabaitan. Ako noon sinabi ko, teka muna, bibigyan mo ako nito because akala nila may kapalit. Okay? So, itansyahin mo lang, basahin mo sila. Sabi nga ni Karel Prado, hi Tita Chiki, kapag po ba tutulong ka, need po bang videohan? Oh my gosh, no! Ay, ako kasi, Karel, pag ako kasi namigay ng something, hindi ako nagpapapicture. Kunyari, nagbigay ako ng food, kunyari, sa mga street children na naka-tetra pack, na nakaganon. Sa akin lang yon, hindi ko naman kailangan videohan. Pero ako yon. Wala naman masama yon kung para yung, kunyari, makakapanood, tularan ka, no? O matuto rin sa tulong mo. O may nagbigay sa'yo ng cash from a certain company
Gusto nilang malaman kung saan napunta yung mga cookies at crackers at sardines at whatever na pinamigay mo. Siguro ganun para ebidensya sa kanila. Pero tandaan mo, depende sa intensyon mo ng isang tao. Kung gusto mong i-prove sa kanila yung kanilang pinadala sa yung mga pangmamigay ng mga dilata at lahat, kunyari sa flood victim, na talagang binigay mo, edi sige. Pero kung gusto mo lang i-boost yung sarili mo para sabi, ay, ang bait naman ni Chiki. Hindi. Ako hindi. Pag ako tumulong, walang nakakaalam. Except yung taong tinulungan ko. Hindi ko pinaghangalagdakan. Okay? So, sana ganun ka rin. Pero maiba, depende nga sa purpose. Pagalitan, i-call out mo, Karil. O Mary Quintero. Sabi ni Mary, hi Tita Chiki, may isa akong kamag-anak. Tinulungan ko na nga nung pangangailangan. May isa akong kamag-anak. Tinulungan ko nung nangangailangan ako. Tinulungan ko nung nangailangan ako. Pero nung ako ay may pangangailangan, hindi niya ako matulungan. Nakakalungkot po. Alam mo, Mary, gaya ng sabi ko kanina, ang pagtulong ay hindi dapat naghahangad ng kapalit. Pag ako po tumulong, ako ito hindi exchange gift. May iba naman, mama ko, binigyan tayo ng binigyan ko siya ng ganito, na binigyan mama tayo ng ganito. Ay, kumuha ka ng halaman dyan na favorites mo. Dapat may kapalit. May iba gano'n noong unang panahon, pag may sa mama ko, pag binigyan ka ng ganito, ano ang meron ka? Magaling ba yung pagluto mo ng leche plan? Maganda ba yung halaman mo? Green thumb ka ba? May kapalit yon. Pero pag ako nagbigay, hindi ako nag-expect ng kapalit. So pag sinabi mong Mary, sabi mo, pero normal lang na malungkot ka. Basta tandaan mo na nakatulong ka na sa tao, tapos na. May ibibigay sa'yo ang tao para magbigay ng tulong sa'yo. May ibibigay ang Panginoon sa'yo na minsan hindi mo maisip. Pero tulong na beyond human understanding. Pero wag ka mag-expect na may kapalit palagi. Tinulungan ka nasaan yung kapalit? And do not ever condemn this person and ask, bakit when I was when you were asking for help, ito, nangayon ako nangangailangan. Wag, kasi hindi tama yun Pag tumulong ka talagang sa puso mo. Hi, Rose Pacheco. Good day, Tita Chiki. Gusto ko po tumulong sa mga nangangailangan, pero hindi ko po alam kung paano magsimula. Okay. Hi, Rose. Mabait ang puso mo. Magsimula ka sa maliit. Palagi mong isipin yung kaya mong maitulong sa iba. Huwag malaki. Kung may budget ka, ihanda mo na mamili ka at mamigay o i-donate mo sa mga bata o matatanda na kailangan ng tulong. Halimbawa, kailangan ng sabon. Would you believe? Namigay ng mga tsinelas yung isang kaibigan ko. Tapos yung ibang grupo, may sabon at saka maliit na tuwalita. Would you believe? Isinusoli nila yung tsinelas. Mas mahalaga sa kanila ang sabon. So, kung mabibigay mo yung tatlong yon o may toothbrush, ang toothbrush nila, 5 silang nag-share sa toothbrush na iisa. So, kung makakabigay ka ng toothbrush, toothpaste, o tas may sabon, para may grooming needs yung mga bata o yung mga matatanda sa mga home for the aged, why not? Okay? Basta tandaan mo ay pagtulong ay walang pinipiling lugar. Sa anumang ways pwede kang makatulong, tulungan. Nelia Maturan, hi Tita Chiki, paano po kapag willing ka naman tumulong at makinig pero ayaw magpatulong ang kaibigan mo? Broken-hearted po siya ngayon at ayaw niya akong kausapin. Nag-aalala po ako ano ang gagawin ko. Okay. Nelia, dapat matuto kang makinig, irespeto mo ang oras niya muna. Baka gusto lang niyang mag-breathe in, breathe out, mag-isa. Dadating din yung time na mag-share yan sa'yo. Sabihin mo, o i-text mo, gusto kong malaman mo na andito ako para makinig. Andito ako kasi mahal kita at kaibigan kita.
Kung ayaw mo munang mag-share, nire-respeto ko yan. Pero know that I am here. Padala mo ng isang kalahating galon ng ice cream. Iiwan mo dun sa kanya. Mag-doorbell ka, iiwan mo dun. May ice cream arriving. Kung kaibigan ka niya, alam mo yan. Samahan mo din ng chips. Kasi usually ganun eh. May kasamang shrimp chips, potato chips, something, okay? Basta irespeto mo yung oras niya. At saka alam mo ang magkakaibigan, nagmamahalan yan. Minsan kasi ayaw harapin now eh. So bigyan mo siya ng space, ha? Maka-breathe in, breathe out. At this time, at the end ng show po, it is always a privilege for me. Salamat po sa pagbigay niyong pagkakataon para ipagdasal po kayo. Let's bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we thank you, dear Lord, that we are able to talk to you at any time and at any place. Thank you sa blessings, sa protection po ninyo sa amin. Lord, inilalapit po namin sa inyo ang bawat isang nakikinig ngayon. Kayo ang manguna sa kanila at gumabay sa kanila. Lord, for every person who is experiencing sadness, to wake up every day, I pray, God, that you will strengthen them. Please show them how strong and powerful and how awesome you are in their lives. Embrace them, Lord. For some of them who have experienced pain na all of a sudden pain sa katawan, sa kanilang breast, sa kanilang stomach, some body part, Lord. Give them comfort, knowing that you are there to protect them. Some of them experiencing mental health problems, Lord. Dahil sa pagtatanong nila sa kanilang kakayahan, kung kaya nilang mag-isa pa at magtrabaho pa at kung kaya nilang manatiling buhay. Lord, I pray, Lord, sa bawat silent battles nila na makilala nila ikaw even greater and even more. That you are the God who will give them the peace beyond human understanding, Lord, in this noisy world. Magkaroon ng kalinawan ang bawat isa sa paggamit sa kanila. Unahin nawa nilang Panginoon na ang dapat bayaran, kung anong babayarang una sa back-to-back na financial difficulties. Tulungan mo po sila kung paano makaisip ng mga negosyong maliliit para kumita pa more. We lift up everything to you. You are the one and the only who knows what's best for us. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Dito na po nagtatapos ang atin na episode ngayon tungkol sa kindness. Ako po si Chiki Holman Yulo, nakasama nyo every Saturday. Sana po nasiyahan kayo sa aming programa ngayon. Inaanyayahan po namin kayo again next Saturday. We have a wonderful show again for you. I'd like to thank our production technicians Nathaniel Nate Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano, and John B. Reyes. Our RTV staff, Eileen Valdez, Wenmark Balatucan, Raymond Rico Paner, and Angelica Kalayag. To our writer, good job! Lourdes, Miss Dessa Magtunaw, great job! Absedi Ferrer, Kayla Escalante, John Philip Lagtapon, and Brian De La Cruz. At si Mami Imelda ni Brian, thank you rin sa ating station manager, si Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chiki Holman Yulo para sa Recado dito lang po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Celebrate life. Instead of counting what you do not have, count what you have and you would realize how wonderful the Lord has been to you in your life. Lord Jesus, thank you for a great week, and you have a great week ahead of you. God bless you all. Ciao, ciao! Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.